The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at diisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Olongapeño, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program Bigwas. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay at ngayon po ay medyo nagiging tagumpay ang ating programa ngayon dahil dumating po ang ating mga iniimbitahan, bagamat mayroong isa pang inaantay. Pero bago po ang lahat, binabati ko muna ang lahat nating mga kababayan dyan sa iba't ibang dako ng mundo na nanonood ngayon, kabilang na po sa mga nanonood po sa live stream ng Bigwas diyan po sa Vietnam, lalo na po kay Haji Jamil, ang masugid na nakasubaybay sa programang Bigwas. Ganon din sa USA, yung mga taga-Olongapo na nandiyan ngayon, ay magandang umaga po sa inyong lahat. At sa iba't ibang bansa, maraming salamat sa mga nakasubaybay. Ganon din po dito sa Pilipinas, maraming salamat, lalo na sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga taga Metro Manila naman, good morning, hanggang Valenzuela, Bulacan, Pampanga, Tarlac. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po dito sa bandang Dinalupihan, sa Bataan, kahit sa papaano ay napapanood po tayo sa pamamagitan po ng antena. Yan po maraming salamat po sa inyo, Dinalupihan, Bataan, Hermosa, hanggang dyan po sa Orion, Limay, hanggang dyan po sa Mariveles, Murong. At dyan naman po sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan, good morning sa inyo lahat dyan. At ganoon din sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Good morning din sa ating mga kababayan dito sa buong Olongapo, magmula po dyan sa Iram. Dyan sa Iram, dyan sa Pinagpala. Ganon din po sa mga taga New Cabalan, dyan sa Purok 5, Purok 4, Purok 3, hanggang Purok 2, Purok 7 at Purok 1. Diyan sa mga taga Old Cabalan, magandang umaga sa inyong lahat. At ganun din po rito sa buong Olongapo, sa mga taga Pag-asa, Asinan, lahat pong barangay, 17 barangay sa Olongapo, good morning po sa inyong lahat. Ganun din sa mga taga Subic, hanggang dyan po sa Castillejos. Yung grupo ng Eagle Response Team, good morning sa inyo dyan sa Castillejos. At ganun din po dyan sa San Marcelino. Alam ko napakarami pong nanonood dyan sa San Marcelino, San Antonio, hanggang dyan po sa San Felipe at Cabangan, Butulan.
Maganday aloy koyo mo kaganawan sa mga sambalinyo po at mayapahabak kayo nga naman sa mga kapangpangan at mayong buntag sa mga naminaw na nanaw na mga Bisaya diri sa Tibok Luzon. At ganon naman sa ating mga kababayan na mga Ilocano na imbag na bigat na kayo mga kabsat. At salamalaikum sa mga kapatid na mga Muslim. At ganon naman sa ating mga kababayang Waray, maupay na aga. At sa ating mga kababayang Ilunggot, Ilungga, magandang umaga sa inyo, maayong aga sa inyong tanan. Ako po'y makakasama po ninyo hanggang alas 11 po ng umaga. Ang bahagi pong ito ay bahagi po ng public service, kaya andi dito po ang ating mga iniimbitahan para sumagot sa inyong mga katanungan at ganoon din kung ano po ang activities ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mabuhay po kayo! At ang una po pong gagawin, katulad pa rin ng dati, babasahin ko muna ang inyong mga mensahe bago ko po ipapakilala ang ating mga bisita. Ito po mga kaibigan, babasahin ko muna ang sabi po rito ay magandang umaga po. Sabi niya, Sir Biguas, si Magdalena Manayan po ito ng ang hirap pong matulog kung marami kang iniisip. Sana po'y pumunta ka. Bakit pa pupuntahin mo ko dyan? Sa 28 at saka sa pang 40 days ng asawa ko. Ibati mo naman din ako. Buyuda to si Magdalena Manayan. Good morning. At sana po makakarating po ako dyan sa Iram sa bahay at binabati daw niya si Cassandra May, Selma, Jackie, Gemma at si Cecil. Ganon din si Lydia at itong Oseda. Sa lahat ng mga nanonood po sa sitio Pinagpala, Iram. Good morning sa inyong lahat dyan, sa mga taga Pinagpala, Iram. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At ito naman, bago po tayo magpapakilala sa atin. Mamaya, hindi ko na kayo mai-entertain. Kaya yung inyong mga katanungan mamaya, hinggil po sa kapulisan, hinggil po sa LTO, ihanda po ninyo. Alam ko po, napakarami ninyong nakasubaybay ngayon. Handa na lamang po ninyo. Dahil kami po'y sasagot lamang. Si Biguas po, ibang pagkatao ngayon. Hindi po siya Biguas ngayon. Friendly masyado si Biguas ngayon. Ngayong araw. Okay, ito naman, galing naman po sa 0927, ang dulo po'y 58. Ang sabi po niya rito, magandang umaga po, Biguas. Tinix ko na po si Beng Lorenzo at binigay na niya number ko kahapon. Naman po sumagot na po siya. Salamat naman doon sa mga humingi ng school supply at yun naman ay sinagot naman ng isang nagmamagandang loob. At ito naman galing naman po sa 09 galing naman po ito sa 0948. Ang dulo po ay 31. Good morning, Biguas. Pakibati na lamang po kami dito. Ay nanunood po kami ngayon sa inyo ngayon. Dito po sa Purok 2, New Olongapo City. Good morning sa mga taga New Cabalan. Maraming salamat Kung may mga katanungan kayo, handa na ninyo. Ang bisita ko po ay mga kapulisan po ng Olongapo City. At ganun din, alam ko na, marami kayong itatanong nito At ganun din ang LTO. Marami rin itatanong sa LTO, di ba? Ginigisa na sa Senado kasi yung LTO dahil nga sa no plate, no policy. Yun. Okay, mamaya po At ito naman sa 0929, ang dulo po ay 80. Good morning, Biguas. Pabati naman po kami dito sa San Isidro. Ayun, San Isidro, Subic, Zambales, sigurado ito. Lagi po kaming nanonood sa inyo. Pabati po ang Javier family. Good morning sa mga Javier family. At ngayon po ay ipapakilala ko na ang ating mga bisita ngayon. Pero ito, bago po ang lahat. Okay, sige. Mga kaibigan, ipapakilala ko muna sa inyo ang sahanay ng kapulisan ng Olongapo City. Kung matatandaan niyo, halos sa ating mga texter, yung mga katanungan nila na hinggil sa kapulisan ay hindi ko po masasagot. Binibigyan na lang natin ng komento nung nakaraan dahil nga ay hindi naman tayo pulis. Bagamat isa tayo sa haligi ng lipunan, ang larangan ng media, tayo po'y namamagitan. Ay paparating po natin ang mga magandang nangyayari, accomplishment nila, at yung mga nakalimutan. Sabi nga nila, ang gamot sa pagkakalimot ay kailangan yung paalaala. Kung sa Bisaya pa,
kinahanglang imo pong ipahibalo kay nakalimutan naman. Good morning po. Ipapakilala ko muna sa inyo ang magmula po sa hanay ng LTO ng kapulisan ay isa pong lalaki. Sir Ventura, sir, nandyan yung microphone. Okay, kuha na lang po. I-on mo na lang. Okay. Good morning, sir. Kamera po. Dito. Ayan, sige. Bakit hindi yun na-iri? Yun, na-ikaon naman. Okay. Talagang busy-busy yan pagdating na ng Biyernes dahil pakarami kong guest. Kaya yan, okay. Good morning, sir. Good morning po, sir. Ako po si P1 Ventura Juan Carlos ng Public Information Office ng Olongapo City Police Office. Okay, yan po mga kaibigan, si Ventura Carlos. Yun, handa-handa po ninyo mga katanungan mamaya. At ito naman, yung kababayan ko. May mga kababayan pala ako rito, mga Bisayang mga pulis eh. Kaya hindi tamang usian kaya na may kababayan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ako naman po si PO3 Elinita A. Bilhilda ng Police Station 1. At the same time po ng Olongapo City Police Office. Yun. Kayo po yung nasa station ni Police Chief Inspector Saldilario Salising, sir. Yes, iba pa yung yung leasing. Siya yun, sir. Leasing? Yes, sir. Okay. Yun po, mga kaibigan. Kumusta mo ko kay Otol? Tol, Alam mo na niya. Alam mo na yon. Sige, sir. Okay, dito naman sa ating isang opisyal ng PNP na siya po isa sa mga sasagot sa ating mga katanungan, si Ma'am Dore. Good morning, ma'am. Ano po totoong pangalan? Good morning po, Sir Tommy. Ako po si Era Torre po, Police Inspector Era Torre, ang bago pong nakatalagang Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At the same time po, Deputy PCR din po ako sa Olongapo City Police Office po. In behalf po sa aming City Director na si Police Senior Superintendent Pedrito Faronilmo de los Reyes, andito po kami ngayon. Nagpapasalamat sa pagkakataon na inimbita niyo po kami at nang bigay din po ng impormasyon sa inyo. Sa abot po ng aming makakaya po, sagutin po namin ang inyong mga katanungan po. Sige po, mga kaibigan, mukhang maganda ito. Pero bago po ang lahat, kaya ko po nagkalakas loob na akong mag-imbita. Kasi nung mga nakaraan, kapag ang reporter ko pupunta sa isang himpilan, hindi ini-entertain Sinasabi kasi noon na kailangan pumunta pa raw sa PAW. Ay alam namang magkaibang kulay namin ni Anthony Bayarong. Ako itim, siya puti. Ang balat pa lamang magkaiba na. Kaya, kumbaga sa dati, ay nagkaroon kami ng matawag nating na parang pinagkaitan ako ng balita. Yun ang iniisip ko po noon, mga kaibigan. Pero nung nagkita kami nitong si Bilhilda, ni PO3 Bilhilda, sa isang okasyon, nagsabi siya, "Sir, pwede mo kaming imbitahan." May naisip ko, pwede na pala. Pwede na pala, ibig sabihin, pwede na ako, tanggap na nila ako. Kaya ito, mga kaibigan, kaya ako agad ay gumawa ng sulat. Ay medyo nung pinareceive ko nga kahapon yung aking invitation sa kampo, mayroon ngang sinabihan yung aking isa sa backup ko doon na dapat 1 week, baka hindi kayo mapuntahan. Sabi, medyo bumalik yung nagpa-receive, sabi sa akin baka raw hindi sila makarating dahil 1 week daw dapat preparasyon. Sabi ko, huwag mo nang problemahin yan, problema nila yan. Kung darating sila, okay. Pag hindi, okay rin. At mabuti naman, talagang mabait itong si mga kapulisan dito. Talagang nagpadala sila, kagabi pa lamang tumawag na. Tumawag agad si PO3. Darating kami. Ayun, salamat naman sa iyo, Utolising, ha? Okay, maraming salamat sa iyo, sir. Okay, at ngayon naman po, dahil nga sa talagang problema rin natin, lalo na sa mga pagbiyahe, lalo na doon sa mga taong matawag natin yung problema dito sa mga sasakyan, mga public utility dito sa Olongapo, kailangan din malaman natin. Sa hanay naman po ito ng LTO. Good morning sa iyo, sir.
Taga LTO po ito. Ano ranggo sa inyo, sir? May ranggo ba? Wala bang ranggo? Magandang umaga po. Ako po si Ronaldo Navarrete, cashier po ng LTO Olongapo District Office. At the same time, Deputy Chief po ng LTO Olongapo. Ayun. Sana po masagot ko yung mga katanungan ninyo ngayong Ang madali lang naman ang katanungan eh. Pero parang natatandaan, parang pumasok sa isipan ko eh. Yung treasurer ng LTO. Ngayon. Cashier pala, oo. Mukhang cashier eh. Mukhang may kasama tayong cashier. May nangangalaga ng ingat yaman dito. Nangangalaga. Okay mga kaibigan. At tayo naman po kagad ay magtatalakay muna ha. Tatalakay muna tayo. Bago kasi sigurado magsusunod-sunod yung mga katanungan ng ating mga texter. Kaya gagawin natin, tatalakay muna tayo. Sahanay muna ng kapulisan muna tayo. Yan. Huwag ko yung mag-alala, walang negatibo rito. Ang itatanong ko lang po muna ngayon, kung kanino ba nasasaklaw ang itong pabago-bago na bayad ng mga tricycle? Kanino saklaw? LTO ba? Kapulisan? May karapatan ba ang kapulisan na hulihin sila pag hindi sumunod sa taripa? Ayan. Tingin niyo. Sige, bigyan natin yung... okay. Bali, ang idea ko dyan, sir, pagdating sa taripa ng mga tricycle po natin... Ang taripa nang gagaling sa LTO? Hindi po. Ang taripa po ng tricycle nang gagaling sa city. Sa city? Opo. So, ang may karapatan po dyan, kung maninita po tayo, ang number 1 na may karapatan po, yung OTMPS. Kasi yung municipal ordinance, yung pong pinapatupad ng OTMPS. With regards naman po sa LTO, pag nanghuli naman po ang LTO, ang pinapatupad naman po yung RA 4136 po natin, yung Republic Act para sa mga pampasadang sasakyan at pribadong sasakyan. Kung halimbawa po, manghuhuli po ang LTO, with regards sa mga tricycle po, unang po tinitingnan po na dyan, kahit private po, kahit mapa-for hire, unang tinatanong dyan, pwede po bang makita ang ORCR po natin at ang lisensya kung pribadong sasakyan po. Sa tricycle naman po, kasama po dyan ang kopya ng CPC or Certificate of Public Conveyance para po sa mga namamasada at sa mga sumasakay. Kung meron po sila nito at hindi pa lang po expired, automatic po pinapalis na po ang driver. Kung halimbawa po may violation, let's say halimbawa po expired po ang kanyang prangkisa o kaya lumabas po siya sa kanyang ruta, pwede po naming tikitan po yan nang naayon sa RA 4136. Ang pagkakalam ko naman sir tungkol sa OTMPS naman, sa mismong lehitimong ruta lang, doon nila binabawalan na lumipat. Although halimbawa po, let's say nasa zone 1 po tayo, nagpahatid tayo sa zone 3, pwede pong maghahatid yung tricycle natin papunta sa zone 3. Pero bawal po siyang mamikap mula zone 3 pabalik. Ang sa amin naman po kasi sa LTO, kung halimbawa po yung driver na yon pumunta sa zone 3 at nagbaba at tapos nakita namin nagsakay, depende po kasi yan. Kung halimbawa po, let's say alanganing oras na, meron tayong pasahero naghihintay, kung minsan pinababayaan na namin para lang makauwi yung pasahero. Kasi po, ano po yan public service po tayo. Kung halimbawa po talagang walang masasakyan ang ating pasahero, isakay na po natin. Kaya lang po, sa mata po ng iba, syempre, nag-iingat din po ang mga driver na baka mahuli po sila. So, kung minsan, sabihin ng pasahero, sige po, ako pong bahala magpaliwanag. Kung sakasakaling, sisitahin po tayo. Kung minsan may nangyayari, nakakarating po sa opisina, nakakarating sa opisina ng OTMPS na huhulihin pa rin, although may katwiran yung sumasakay. Kasi po, pag ang tricycle driver tumanggi sa kanyang pasahero, automatic may violation po siya. Kung pag naghatid naman, may violation din. Pag naghatid po, wala. Pag nagsakay, may violation siya kasi bawal magsakay po ron. Out of line po siya. Ngayon, kung tinanggihan mo naman yung pasahero, violation may violation po. So sa amin sa LTO, kung nagsakay at wala talagang masakyan, konsiderasyon na lang. Kasi kawawa naman po yung pasahero naghihintay, lalo na kung nagmamadali sa oras. Yung ibig sabihin, hindi niyo bibigyan ng penalty yung driver? Hindi muna po. Siguro intindihin na lang natin na kailangan makasakay yung pasahero.
Okay. Una pong concern po natin, yung pasahero. Yun po ang muna tinitingnan ng LTO. Yung katanungan ng iilan na nakalagay doon sa presyo nila bawat isang pasahero, 750. Pero hindi, pag sumakay sila mag-isa, kahit dalawa sila, sinisingil na rin sila ng tagsa 10 piso. Ayun, hinuhuli ba ninyo yon? Yung sa ganun po, sir, ang may hawak po niyan, city government na po. O TMPS na po. Kung halimbawa pang sumingil ang driver ng, let's say, nakalagay 750 per person, tapos maniningil sila ng 10 piso o 15 pesos bawat isang tao, ang may hawak na po niyan, yung city na. Labas na po ang LTO doon. Maliban na lang po, kung magreklamo yung pasahero na, sir, dumulog po ako sa inyo, ito po body number na to, siningil po ako ng gantong halaga, sa gantong lugar, ganto lang po ang tinakbo namin. Ang una po namin nire-refer dyan sa city muna po. Kung halimbawa sinagot ni city na, sir, kayo na po ang bahala, kayo na po ang mag-decision, kung titikitan nyo hindi, doon lang po kami a-action. Pero ang initial action po dyan is yung sa city po mismo. Dahil sila nagpapatupad ng prangkisa. Okay. Sa inyo ba, sa kapulisan ba, sir, kayo, may kanya-kanya ng microphone. Sa inyo ba, sa kapulisan ba, nanguhuli din ba kayo ng ganon kapag may nagsusumbong sa inyo? Sa mga ganyang pagkakataon, sir, pinapakinggan po muna namin, sir, yung bawat side po ng nagreklamo at ng nirereklamo, sir. Kasi may mga tao po kasi na nagrereklamo na hindi naman totoo. So, kailangan muna natin pakinggan ng both sides po. Kung sa mga kaso po na, ang sa kapulisan lang po, sa amin lang po dyan yung mga traffic violation po. Kaya pagdating dyan sa fair, hindi na saklaw. Hindi na po namin saklaw, sir. OTMPS talaga? Yes, sir. Okay. Dapat pala i-schedule ko rin dito OTMPS, ano? Aakyat kaya si Molina rito. Medyo... Oo, kasi maraming katanungan eh. Alam ko na, tumutunog na yung tablet ko. Sigurado yan, marami ng tanong yan eh. Ngayon, ang iniisip lang natin kasi halos araw-araw, ako'y habang nagbo-broadcast dito, napakarami po talagang nagsusumbong pagdating sa mga problema sa bayarin o pamasahe dito sa mga public utilities dito sa Olongapo City. Babalik po kami kaagad, mga kaibigan, pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, good morning mga kaibigan. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating programang Bigwas, public service po. Yan na, inuulan na ako umpisa. Maraming salamat sa mga nakasubaybay. Talagang bilib ako sa aking mga bisita ngayon. Napakaganda ng aming napag-usapan. Kaya ngayon, ay unang-una, basahin ko muna. Galing sa Castillo, Zambales. Sabi niya dito, Sir Tom, maayong buntag at morning din sa mga guest na mga PNP. At ito po ang aking tanong. Ito po ay related po sa talamak na droga. Alam ko na talaga, dito talaga sigurado itong pupunta eh. Diyan sa Olongapo, bakit po hindi masugpo-sugpo at hindi po mapipigilan ang mga tulak ngayon? Sino po ang sasagot sa tatlo nating mga taga-PNP? Ayan, si Inspector Torre. Ano mo yung isa namin dito, mayroon kami rito isang DJ na pinasisikat na namin. Siya yung sa tips eh. Tori din apelyido. Kamag-anak ko po siguro, sir. Okay. Biglang nagkaroon ng kamag-anak. Meron po pala akong kamag-anak dito sa Olongapo. Okay, ma'am. Okay, ulitin ko, ma'am, ang tanong ang tanong ng taga Castillejos. Ang sabi niya rito, ayan, hindi na huminto ang aking tablet na kumbaga nakainom na ng kape ang mga gustong magtanong. Sir Tom, maayong buntag at morning din sa mga guest ng mga taga-PNP. Ang aking tanong, related po sa talamak na droga dyan sa Olongapo, bakit hindi po masugpo-sugpo at hindi po mapipigilan ang pagtutulak ng mga shabu dyan? Okay po. Unang-una po, salamat po sa nag-text po sa atin. Okay. For information po sa atin pong lahat, dito po sa Olongapo City ay meron po tayong isang opisina na yun lang po ang nakatutok lang po sila doon. Sa drugs. Ito po yung tinatawag nating City Anti-Illegal Drugs Task Force. Ito po yung IDSOT? Kaidsot po. Kaidsot. Opo. City po ng Olongapo po yun, Kaidsot. Kaidsot. Opo.
ang ating pong kaidsot ay pinangungunahan po ito ng ating team leader po, si Police Senior Inspector Minis pa ba? Mar Ravelo po. Mar Ravelo po. Mar Ravelo. Si Mar Ravelo. Parang Opo. sa DCRH yun yung may drama doon na di ba? Oo, alam nila. Di ba? Alam niyo yun? Oo, nakikinig ba kayo noon? Oo, si Mario Ravelo. Okay, Artistahin to sa sir pag nakita niya. ganun ba? Starring ba? Okay. Opo. Pinagpatuloy pa rin naman po ng ating mga kaidsot members ang kanilang mga trabaho. Meron po silang hindi naman po sila huminto sa kanilang trabaho po. Meron po silang mga casing, surveillance, meron po yan silang mga minamanmanan. Hindi po kasi tayo basta-bastang susugod dyan hanggat hindi yung information natin. Pagka hindi po confirm yung information na nakarating sa kanila. Kaya panawagan po sana namin sa ating mga kababayan, kung meron po kayong mga information na tungkol dyan, kung pwede pong pagbigay ninyo po alam, direkta po sa ating kapulisan, or mas maganda po kung sa kaidsot at nang ma-identify po nila kung sino po yung tinutukoy nila at nang mamanmanan po ng maayos ng ating kapulisan. Pag-confirm na po nila yung nagsasagawa naman po sila ng mga buy-bust operation. Isa po yun sa accomplishment natin nung nakaraang linggo. May tumawag po sa ating hotline numbers po. Sinasabi po na meron pong ganito, nakamotor, may ganito. Dinidescribe po ng ating caller yung inaksyonan po agad ng ating kapulisan sa Station 5 po tinawag. So bumuo po agad sila ng isang team at nang kinonfirm po nila kung yung tinuturo ng ating caller po at positive po. Tama po yung kaya malaking tulong po yung ating mga kababayan, yung mga information po ninyo. Wag po kayong mag-alala po tungkol doon. Hindi man po natin agad-agad po masugpo yan. May naman po tayo, may tamang po tayo dyan. Magki-casing po muna, magsusurveillance, minamanmanan po natin ng tama yung tao. Kung confirm po, kinakandak po yan ng operation at nang mahuli po yung tao. Hindi po yung agad-agad nating pagkatinuro, anuhin na natin po maliban agad. Kung actual. Maliban opo. Nagpapatsisyon. Pero ako sir mga ma'am, ako mismo nakakuha ng nagpapatsisyon. Minsan isang araw ilalabas ko dyan. Oo, talagang nagihit-hitan. Hindi nila alakalain na mayroong camera sa bigwas. Alam niya naman, ang bigwas, minsan mayroong kamerang nakasasalamin lang. Oh. Kaya maganda po yun. Mayroong nasa butunis lang, kaya hindi nila alam na nakunan ko habang naghihit-hitan sila. Pero sa bandang Santa Rita po yun na, pasintabi lamang, wala po akong banat ngayon kasi behave ako ngayon. Mayroon sabi nag-text dito, paano namin pagkatiwalaan ang kaidsot? Kung tatawag kami, paano kung hindi aksyonan dahil tao nila? Dito kayo sa akin tumawag. Hindi, ganito na lang. Tumawag sila, di ba? Tama ba yan? Tumawag sila, ilista nila yung oras at araw at kung sino ang sumagot sa kanila. Ngayon, kapag hindi inaksyonan, pwede na silang magsumbong sa akin. Ganun ba, ma'am? Oo. Actually, sir, kung hindi po kayo actionan ng kaidsot, pero para sa akin, sir, hindi po siguro, sir, ay yung kaidsot po natin, talagang efficient na sila magtrabaho. Kung iba opisina po tatawagan niyo po, sir, sa office po ng ating City Director, si Police Senior Superintendent Pedrito Faronilo de los Reyes, pwede niyo po tawagan po itong numerong ito, Okay. 222-5731. Okay, ulitin natin, sir. Ito po yung numero po na headquarters natin ng Olongapo City Police Office, 222-5731. Kapag nagbigay po kayo, sir, ng information, kahit po hindi nyo na po sabihin, sir, yung pangalan nyo, kung natatakot po kayo na baka balikan kayo, sabihin nyo lang po, sir, yung oras kung saan po nangyayari ito. Right away, sir, gagawa po ang ating kapulisan ng team para pupuntahan yung mga ganung bagay, sir. Okay. Ito pa po, bago ko po papasok dito, dahil marami na rin dito Ito muna. Ang sabi niya, pangalawa po, ako po ay naniniwala sa ang pangalang pulis ay gasgas na at nawalan ng tiwala ang mamamayan. Paano nyo po maibabalik ang tiwala ngayon ng mga mamamayan? Hindi ko po nilalahat ang kapulisan. Okay? Okay, sige, paano daw?
Sige. Paano na ibabalik yung imahe ng kapulisan mula daw doon sa yung natawag natin kasi may mga hindi naman maiwasan talaga, may mga masakit man pakinggan, kaya nga minsan nagsasabi po ako mga kaibigan na dapat ang mga kapulisan bago sila gusto magsuot ng kanilang uniforme, titigan nila ng husto kung ito ba'y karapat dapat na isuot sa aking katawan, hindi ko ba ito nadudungisan, dahil may mga pinanumpaan yan sila. Eh hindi naman lahat, alam ko hindi lahat, mayroon lang iilan na gumagawa ng mga kalukuhan na nadadamay ang matitinong kapulisan. Paano natin ngayon ito, ma'am, mga sir, maibabalik ang imahe ng kapulisan? Sige, ikaw. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon dito po sa katanungan ng ating texter, so regarding po kung paano po may babalik yung tiwala nila sa kapulisan. So kami naman po mga kapulisan dito sa Olongapo City, ginagawa naman po namin lahat para magtiwala sa amin yung mga tao, lalong-lalo na po sa mga public. Ginagawa po namin, lumalabas po kami, meron po kami mga activity na pinapaano po namin sa mga public natin na para nang sa ganon, makita nila kung paano namin inilapit yung loob namin para sa kanila. At hindi ba sila diretso na lang kung nagtitiwala katulad ngayon, nanonood sila sa atin ngayon, at mas may tiwala sila sa inyo na lang isusumbong. Kasi baka mamaya iniisip nila doon ko isusumbong, lulutuin lang, mabuti yung nagpaliwanag kay Bigwas, matitino talaga yon, doon ko na lang isumbong. Pwede kaya yun, ma'am? Opo, pwede naman po yun. Pwede pong idirekta nila sa amin sa Public Information Office ng PNP. Ng Olongapo City Police Office po. Oo. At nang mapaipaabot natin sa taong concern po kung anong opisina po yung concern, at kung hindi pa rin po magagawa ng paraan ay gagawan po natin ng paraan po sa abot ng ating makakaya. Kung hindi man po sila nagtiwala dun sa opisina, ipumunta po siya sa ibang opisina po, at nang pagtulungan po natin kung paano po natin ma-actionan po yung kanyang concern po. Okay. May nag-text dito. Sir, andito si Mayor Rolin Paulino sa Santa Rita, nanonood po sa inyo ngayon. Sigurado kayo. Totoo ba? Ay sigurado naman maraming nanonood eh. Ito'y bahagi ng public service. Kaya huwag kayong mag-alala. Matino kami ngayon. Bihib ako ngayon. Ganyan na. At ito naman. Okay na ba yun? Yung... sige, so, karagdagan po doon, so paano natin may babalik so yung tiwala natin sa kapulisan. Sa Olongapo City Police Office po, transparency po tayo ngayon dyan. Kung makikita nyo po sa through social media po, active po ang Olongapo City Police Office. Puntahan nyo lang po sa Facebook account natin na Olongapo City Police Office or Police Olongapo. Doon po sir, makikita nyo po sir yung mga sumbong na ginagawa po natin ng action. Halimbawa sa drugs, sa traffic, sa violence against women and children. Kami po ni Ma'am Tori po yung nakalagay po doon sa opisina yon. Yun po yung mga concern na po na binibigay po namin sa mas tamang opisina po para mabigyan po natin ng tamang kasagutan po. Doon po, kahit na ano po isumbong nyo ron, picturein nyo, bigay nyo po ng caption, makakasa po kayo sasagutin po natin yan, sir. Sa inyong opisina? Yes, sir. Okay. Ganito po mga kaibigan, dito kasi sa Olongapo, bagamat marami nagsasabi na kulang daw sila sa impormasyon, hindi daw nila alam ang mga nangyayari sa Olongapo. May mga nagsasabi ng ganon, di ba? Ay bakit nasaan daw ang mga media man sa Olongapo? Dito kasi mayroon kasi ditong matawag natin na hindi natin maiwasan na matawag na discrimination. Mayroong mga mamahayag na ayaw payagan. Dapat kasi lahat bukas. Parang sa Maynila, pag pumunta ka sa isang police station, ay pag sinabi mo kailangan ko ang sir, nakarating na ba sa inyo yung pangyayari na ito? Sasabihin ka agad ng information, nandito yung logbook, nandito yung blatter, ikaw nang kumuha dyan. Ganun, kukopyahin na ng mga reporter yon. Ganun po kasi sa Maynila. Kaya dito, kaming mga galing Maynila, medyo nahirapan kami pagdating dito dahil nga sa hindi kami binibigyan. Pero mabuti naman at ngayon, dahil kay PO3 Bilhelda, talagang nagkaroon ako ng lakas loob na imbitahan na sila.
Dahil nung nakaraan, nahirapan ako eh. Kasi parang ipinagkait sa akin ay maraming mga taga-Olongapo, taga-Karatig Bayan na gustong malaman ang mga kaganapan sa Olongapo. Kasi sa Maynila kasi magandang relasyon. Minsan nga, ang kapulisan na mismo, yung presento na nila mismong tumatawag sa mga reporter, mayroon kami ritong huli, mayroon kaming ganito. Ngayon, ang mga reporter, hindi na nahirapan. Talagang ibabalita. Alangan man ininegatibo siya. Sila na nga nagbigay ng impormasyon na may naganap sa kanila. Kaya dito sa Olongapo, inaasahan natin na ganun din ang mangyayari sana na walang kinikilingan. Sana tanggalin na ninyo yung pamamaraan na porket administrasyon ngayon, kayo na lang ang nakakaalam. Hindi maniniwala ang mamamayan yan na sa kabila na sabihin na walang nangyayari. Ibubulagi natin ang kaisipan ng mamamayan. Hindi mangyayari yan. Kaya dapat magiging bukas, tanggalin mo na yung sa administrasyon ngayon. Sa kahanay naman ng kapulisan, dapat bukas para sa lahat. Magiging itinuring man ng administrasyon na kalaban, lahat dapat bigyan ng kopya. Kung kailangan i-fax nila sa bawat himpilan, i-fax nila. Kung hindi man, bawat reporter na pupunta, o halimbawa ay pagbibigyan, nandyan yung blatter. Kasi ang alam ko, blatter kasi public na yan. Hindi na pwedeng public documents na yan. Kaya po mga kaibigan, kaya ganun sana mangyayari sa Olongapo. Dahil kapag nangyari sa Olongapo yan, lahat ng kaganapan dito malalaman ng mamamayan ng Olongapo. Kaya wag po natin lahatin ang pulis. May mga pulis pa ring matitino. Bagamat mayroon akong nalalaman, iilan lamang po yan. Yan po ang matawag nating kalawang sa hanay ng kapulisan. At ngayon, bago po ako papasok sa ibang mga katanungan, ito naman, good morning Bigwas, batiin ko lamang po anang happy birthday kay Mr. Romantic DJ Cyberbugs from Mami V, Jasmine and Kayla. Maraming salamat sa iyo at happy birthday DJ Cyberbugs ha. Kailangan mapamerienda mo ako. Okay, ito naman 0922, ang dulo po'y 77. Ito naman ha, papunta na ito. Pakibigwasan naman po ang Kalapandayan Elementary School. Kasi po, kahit ay marurunong ang mga bata, pinapasa pa yung mga sa droga ito. Yun ha. Okay, dito naman sa... Ayan, babasahin na natin itong... good morning po. Ayan ha. Ayan. Sa programang Bigwas, meron po akong katanungan sa LTO. Ayan, ito na sir ha. Sa iyo to. Ayan o. Ayan o. Ayan. Tungkol po sa sticker ng plaka. Kasi po, tuwing nagtatanong po ako kung meron na, ay mayroon ng available sticker, wala pa rin. Wala pa rin daw. Last March pa po ako nagpaparehistro. Marami pong salamat. Nung nakaraang isang taon na pala to. Kinakabahan ko lang. Sige sir. Okay. Magandang umaga po uli. Sa nag-text po, maraming salamat sa iyong magandang katanungan. Talagang nag-text yan ha. Actually po, hindi lang po ikaw sir ang nagtatanong ng ganyan kung bakit wala pa po tayong sticker. Actually po, ang sticker po kasi natin nanggagaling po yan sa central office. Kumbaga, doon ang main supply, ibababa sa regional office, then papusta sa mga district offices. As of now po, wala pa rin po dumarating na sticker sa amin, maging po sa regional office po natin, sa Region 3. At huwag po kayong mag-alala, hindi lang po kayo ang walang sticker. Since January po, wala pa pong dumarating na sticker for 2015. Tsaka plaka. At tsaka plaka po sa mga bago at tsaka mga nagpalit ng plaka from private to for hire at for hire to private na sasakyan. Wala, mangilang-ngilang po may mga dumarating sa atin. Kaya sasamantalain ko na sir, yung mga nag-change class or nag-apply ng private to for hire ng 2013, kung may pagkakataon po tayo, makidaan po tayo sa opisina, baka sakali po nandun na yung ibang kasi po may dumating sa amin, kaya lang mga 40 units lang po, baka sakali isa po yung sa inyong nandoon. Pakisilip po sa opisina. Yung tungkol naman po sa mga sticker, as of now po wala pa rin kayong wala pa rin linaw kung kailan kami magkakaroon. Usually po yan kasi December of the previous year, dumarating na po sa amin yung supply for the month of January. So, since 2014 po, medyo nagkaroon na tayo ng kakulangan sa sticker
hanggang sa lumala ng gusto na totaling wala pang dumarating na sticker. Mapa private, mapa for hire, tricycle, motor, four wheels na vehicle, wala pa po talaga. Pero pwede na silang tumakbo kapag nag-process na sila ng kanilang papel. Kapag narehistro po natin, pwede na po tayong bumiyahe niyan. Kahit wala, tinatatakan naman po namin, halimbawa po, nagparehistro po tayo ngayong araw. Kung wala pang available sticker, lalagyan po namin tatakyan. Ngayon po, kung let's say, merong LTO patrol na galing sa regional office, nagche-check lang naman po yan kung nakaregister sa sasakyan o hindi at kung lisensya natin ay expired o hindi. Once po nakita nila na may tatakang OR ninyo na walang available sticker at hindi naman po expired ang inyong lisensya, automatic po papaalisin na po tayo, maliban na lang kung meron pa tayong ibang violation na nakita po nila. Pero with regards po sa registration, hindi po nila hinihigpitan kung wala po tayong sticker dahil alam po ng mga nanguhuli natin na wala tayong supply ng sticker. Okay. Kumbaga, for verification purposes lang po, kaya po sila nagka-flag down ng sasakyan. Pag may ORCR na, pwede nang bumiyahe. Yes sir, pwede na po kahit wala po tayong plaka, basta may ORCR na, accepted na po yan ng mga nanguhuli po natin. Okay, yan po mga kaibigan at nasagot na po ang pwede kayong bumiyahe. Basta may ORCR. Pag halimbawa nakita kayo at bigla kayong pinara, yon, titingnan lang, titingnan yung ORCR. Huwag lang daw, hindi naman din magkatotoo yung sinasabi nila na bibigyan ka rin ng violation. Dahil nag-aabang nga doon, yung driving without smiling, violation daw yon. Kaya mahirap naman yon. Ito naman, good day po sir. Pabati na lamang po dito po sa Love You Family. Lalo na po sina Mama, Milagring, Papa at Ponching. Barito po kami. Yan. Salamat. At ito naman, galing naman po sa 0907. Ano pa yung mga katanungan ninyo rito? Kailan po kayo pupunta dito sa San Narciso? Meron din po kaming isusumbong. Ay, medyo malayo-layo po. Mukhang malaki-laking gampanin ni Biguas ngayon hanggang San Narciso, Zambales. Hayaan nyo po, titext ko po kayo kapag pupunta po ako ng San Narciso, Zambales. Kung pupunta naman po kayo rito, kung ano po yung sumbong ninyo, idaan na lang po ninyo rito. Isulat na lamang po ninyo Tapos, kung sasakay kayo ng minibus galing San Narciso, pagbaba po ninyo, andito lang po sa gilid sa terminal ang aming himpilan. Yung Admiral Royal Hotel. Nandito lang po, ibigay na lang po niyo sa guard kung ano po yung sumbong ninyo. Ganun na lamang po. Kasi pag pupunta po ako doon, wala pa po sa schedule. Ano po? Okay, dito naman, galing naman po sa 0912, ang dulo po 38. Sir Biguas, hihingi sana ako ng tulong sa inyo. Sana mabigyan po ng scholar ang aking anak. Hindi naman ako magiging mayor nito. At pag hanggang college, ganito po. Makipagkita na lamang po kayo i-refer po natin yan sa iba nating kakilala. Gagawan po natin ng paraan Okay. Dito naman po, galing naman po sa 0928, ang dulo po 78. Ito naman po sa kanya, paano po malulutas ang drugs na yan kung mismong matataas ay ang protektado na sa kanila? Anong klaseng matataas? Sige nga, bigyan nga natin ng komento. Anong matataas na tao? Ay ako mababa lang. Matataas na opisyal. O ganon. O sige nga, paliwanag mo nga PO1 Ventura. Binabati ko po muna si Mayor Roland Paulino. Sir, good morning po. Kasi nanonood daw sila ngayon Nanonood po daw si Mayor. Baka binabantayan yung sagot nyo. Hindi sir. Ganun ba? Sige, okay. Okay, regarding po dyan, ito lang po yung masasabi ko sa ating mga tigapakinig po paano po natin malalaman kung hindi po natin pagkakatiwalaan po yung ating kapulisan? Paano natin mabibigyan ng solusyon ang mga sinusumbong niyo po kung hindi po kayo magtitiwala? Tama. Wala pong mawawala sa atin kung yung part nyo po ibinigay nyo po sa amin. Makakaasa po kayo na ang Olongapo City Police Office po ay nagtatrabaho, hindi po natutulog, at lahat po ng mga sinusumbong nyo ay pinapakinggan po. Ganun ba? Okay. Sige po. Ito naman. Mayroon po dito sinabi rito, good morning po kabayan. Pakibati naman po ang bayaw ko na nagbe-birthday ngayon. Nanonood po sila ngayon sa Block 19 Water Dam. Santa Rita to, di ba? Pabati na lamang po. Yun. Salamat po sa inyo Balik-balik ba ito? Gordon Heights. Yun
Okay, binabati ko na po kayo ha. Mga hindi naman maiwasan na mayroon talagang yung mga against, yung mga nagtitext daw, mga daw, hindi na natin bigyan ng kasi hindi pwedeng i-ere yung sinabi niya. Okay. Normal lang yan. Sa 600 to 1,000 na nagtitext, may 3 lang kayong medyo against sa akin. Tanggapin niyo ako pag araw ng Biyernes. Gandang lalaki ko ata pag araw ng Biyernes. Hindi po ako nang babanat pag araw ng Biyernes. Behave ako yan eh. Okay, dito naman. Good morning, Bigwas. Okay, nabati ko na kayo, John Vincent Javier. At ito naman, walang smart alert, kaya wala akong load. Okay, ito naman, galing naman po, good AM, Bigwas. Itanong ko lamang po, bakit dito sa Santa Rita, sa Marikit Street, may Marikit Street din pala doon, malapit sa Station 5, ay hindi nila mahuli-huli ang mga pusher dito. Dahil ba protector ang ibang pulis sa 5? Kasi parang tiyanggihan na po dito ang bintahan. Mula po sa 0918, dulo po 29. Totoo yan. Yan. Okay. O sige, baka pwede ninyo po yung pwede nyo pong sagutin. Okay po. Opo, salamat po sa nag-text. Yung may informasyon po kayong ganyan, idirekta nyo pong iparating. Kasi baka kayo lang po ang nakakaalam niyan. Hindi nyo naman po sinusumbong. Dinadirekta nyo po dito sa radio station. Hindi nyo sa TV station. Hindi nyo naman po sinumbong sa ating kapulisan. Okay. Kung sa Station 5, hindi po natin masasabi po agad. Kagaya nun, kung protector ang Station 5. Hindi po hindi po, wala po tayo. Pwede ba nating ibigay na lang, na isumbong na lang ninyo? Ganito, opo, pwede kayong gumamit ng nitong number nito, i-text ninyo kay Fernandez. Opo. Okay. Okay, ganito po mga kababayan. Pag-usapan po namin ngayon kung pwede bang i-ere ang telephone number o cellphone number ni Fernandez pagbabalik po ng ilang patalastas. Okay. Nahuhuli ang kumpas eh. Good morning po. At tayo po papasok na sa pangalawang sigwada na pala. Ang bilis ng oras, Ito. Unahin ko muna itong katanungan dito. Sabi niya, mensahe. Mayroon tayong naputol kanina? Meron ba tayong naputol kanina na... Oo. Yung pakipaliwanag bago ko basahin itong mensahe. Okay po sir, yung regarding po sa Station 5. Ito po yung phone number po na pwede nyo pong i-text kung may mga information po kayo na pwede nyo pong ibigay. Kahit Station 5 cellphone number 0928-900-5619. Ulitin ko po. 0928-900-5619 or for telephone number po 222-0402. Okay po mga kaibigan, ayan po ay hotline po sa Station 5. Maganda po yan, iti-text nyo muna, i-text niyo yung mga information ninyo doon. Pag hindi po inaksyonan, ay saka po ninyo rin i-text sa amin. Ano po, yan po mga kaibigan, sana po ay maintindihan ninyo na iti-text daw ninyo muna doon bago nyo po ibigay sa amin ang mga karaingan ninyo. Ay pakiano muna yung mga bata ha. Okay, at hindi pwede pong naririnig po sa himpapawid ang mga boses ng bata. Okay. At naman, ito naman mga katanungan. Ano na po ang latest sa Golden Power po? Ito po yung sa Golden Power, ito po yung samahan ng mga manggagawa sa loob ng SBMA na pinabayaan ng kanilang abogado. Sa ngayon po, binigyan na po ng authority si LC Basas, at ang alam ko po ngayon ay hinggil po dito sa nangyayari dyan sa inyo ay natalo. Ginawa nung nagsampa kayo ng demanda laban po kay dinimanda ninyo si Konsihal Atienza, si Attorney Atienza sa Office of the Ombudsman. Tapos ang ginawa naman itong isa sa kanyang kasamahan na si Robias na nagkaso din kay Attorney Atienza
sa Integrated Bar of the Philippines. At ang alam ko po, nababa na po ang decision. Nasuspindi po ang, alam ko lang at i-verify po ninyo. At ngayon ay nagsampa siya ng kaso sa Regional Trial Court ng libel, perjury at libel. At ito po ay may resolution na po na nakarating sa akin. Ito po ay na-dismiss. Ibig sabihin, nawalan po ng saysay ang reklamo, yung hanay ni Attorney Atienza ni Konsehal Atienza laban sa mga manggagawa. Kaya may pag-asa pa po. Ang mangyayari po nito, sana ang desisyon ng Office of the Ombudsman ay maibalik man lamang yung inyong mga pinaghirapan. Kasi nawala po yun. Alam ko, umaabot po sa 20 million yun. Ayan po. Mabutit hawak-hawak ko ngayon. At ito naman ay binigyan na po ng authorization ngayon si Basas para ipalua po sa Office of the Ombudsman ang problema, pagpapaluap doon sa kaso nila Atienza at yung iba pa para mabigyan po ng solusyon yung karaingan ng mga manggagawa ng Golden Power. Ito naman, sabi naman po rito, galing naman po kay sa Kabalan, hindi po nila lahat ang mga pulis. May mga pulis na pag nagsumbong ka ng anumang anomalya ay nangyayari sa Olongapo, pagtawag mo o pagpunta mo sa kanila, sasagutin kanila at sasabihin nila na pupuntahan nila. Pero ang problema, ang unang pupunta ay yung asset nila. Kaya pagpunta doon ng mga kapulisan, nakatakas na yung sinumbong. Parang nakaranas siya. Parang nakaranas siya. Paano ipapaliwanag? Nag-iisip tuloy si P.O. Juan Ventura. Paisip ako doon Siguro po yung sa mga asset na po na yan, kasi kung kagaya po sa Station 4, alam naman po natin na yung lugar dyan ay puro bundok, sir, no? Puro bundok po dyan, mahirap po yan mapuntahan. Lalo kung nasa kaduluduluan po yan. Ang kapulisan po kasi natin, sir, meron po tayong mga tinatawag na asset. May partnership po tayo sa mga barangay intelligence network po natin, na kung saan, kung kailangan po natin itawag muna sa kanila para ma-verify kung totoo nga po, tsaka po nila pupuntahan right immediate po na pag sinabi sa totoo sa may ganito po talaga, pinupuntahan po talaga yun agad-agad. Kasi may mga instances naman po dahil kagaya po dito sa Olongapo, ang kapulisan po natin ay kulang na kulang po dito. Sa Station 4 po kay Sir Danilo po, tumawag na sa akin yan minsan Opo. Kaya nga nilabas ko yun, dalawang doon. Maganda pagkagawa ko doon sa script na yun. Kay Sir Danny po, talagang yung mga tao na po dyan, talagang nagtatrabaho po dyan sa na yan dahil malaki po yung area ni Sir Danny. Talagang binibigay na po sa yung humingi po siya ng tulong sa ating mga barangay PRUC leaders para po yung mga crimes po na ganyan po ay malutas po din natin agad, sir. Ibig sabihin, yung tumakbo muna, yung pumunta muna doon, totoo, asset nila muna, ganon. Posible, sir, hindi po natin masigurado ngayon. Kaso lang, nung nakatunog na may nagtatanong na, umalis naman yung suspect, ganon. Hindi naman maiwasan din, ganon, Dapat pala yung pagpunta na ng asset, hinataw kagad ng asset para hindi na makaalis yung suspect. Ito naman, maganda naman ito. Galing naman po sa mabuhay ang mga kapulisan. Sana totoo ang mga sinasabi nila sa pagsugpo sa talamak na droga ngayon dito sa Olongapo. Ngayon, aasahan natin yan kasi sila po ay talagang nandito sa ating himpilan at makakasama na natin yan lagi rito. Iimbitahan ko lagi yan. Saludo po ako sa mga pulis na ginagawa ang trabaho at nagaling sa Castillejos ito at naglingkod sa bansa. Pero yung mga protektor ng mga illegal, lalo na sa droga, kunin na sana sila ni Lord. Ayun. Sir Tom, pakitanong po sa LTO. Ito naman, LTO naman. Totoo po bang pinagbabawal na ang commemorative plates? Ayan, sir. Pinagbabawal na ba? Mukhang nag-iisip pa si sir Okay. Ano sa tingin mo, sir? Sir, tungkol po sa mga commemorative plates, wala po kaming malinaw na memo with regards ko sa pagpapatupad o hindi. Pero so far po, sa ngayon, dito sa Olongapo District Office, wala pa po kami na-encounter kahit minsan na nag-renew ng commemorative plates. Usually po yan kasi sa central office nag-renew. Tapos pagdating po dito, check lang po namin kung updated yung kanyang pinagbayaran.
Pero wala pa kayong alam. Wala pa po bumababang memo sa amin. Magkano ba ang commemorative ngayon, sir? Baka, kasi ikaw naman treasurer eh. Cashier eh. Sige. Actually, sa po na nabanggit ko yun, mula po nung umupo ako dyan, wala pa po akong na-encounter na payment para sa commemorative plates. So, wala pa po talaga akong idea kung magkano. Kasi gusto ko sana yung kariton ko, lagyan ko ng TOM, Tom, tapos sa dulo, bigwas. Para hindi ako identify. Di ba? Ayun nga po, hanggang ngayon po, pasensya na po, hindi ko kayang sagutin yung tanungan nyo. Since 2004 po, wala pa talaga ako na-encounter na nirenew yung commemorative plate. Okay, ito naman. Sa kapulisan naman ito. Huwag kayong mag-alala. Yung sa tablet, babasahin namin yan. Nandito sa mga personal number ko eh. Mang Tommy, sabi niya, pakitanong please kung gaano katotoo na balitang isang opisyal ng pulis ang nakahuli ng drug pusher pero inarbor ng isang politiko. Gaano katotoo ito, sir? Baka pwede lang masagot. Mayroon ba? Mayroon bang nangyari? Sa pagkakaalam po namin, parang wala naman po kami na-encounter po na ganyan po ngayon, sir. Wala. Sa Olongapo daw? Kasi araw-araw po meron po kaming journal eh. Parang wala naman po kaming na-encounter na ganyan pa, sir. Pero we'll check, sir, kung totoo po ba yan, sir. Hindi, tsaka sa aking pagkakaalam po doon sa mga nanonood ngayon, talagang alam ko masugid kayong taga-subaybay ng programang Bigwas. Kung sakaling ganun ang nangyari, official sa official po yon. Hindi po malalaman yon ibaba. Kaya pasensya po tayo. Kasi siyempre nag-iingat lang yun din ang yung mga tagapagsalita rito. Kasi siyempre, alam nyo naman, official sa official. Walang pagkakaiba yan. Sa Senado, tatawag doon sa Krami. Ganon. Kaya magugulat. Kung malala po natin, magugulat na lang, nakordon na yung kalaban sa Mindanao, ba't nakalabas pa? Di ba? Kaya pasensyahan po tayo. Isinaalang-alang din po natin ang profession ng tagapagsalita ngayon. Kasi delikado po, masilan po yon. Pero kung may alam po kayo, may alam tayo na lamang po. Lalo na pag may video, mayroong litrato, sa akin nyo po ilabas. Tatanungin natin ang bayan, totoo kaya ito? Dahil ang litrato po hindi po marunong magsinungaling. Yun po ang totoo. Kaya, yun lang po pasensya po. Hindi po nila alam yon. Okay, at ito naman. Sa EasyTex daw, hindi naman saklaw ng LTO to. Yung EasyTex dito, saklaw ba? Private na. Oo, at itungkol daw sa ginagawang kalukuhan ngayon na isang towing services na EasyTex. Oo, private po yun. Oo, nako, matindi yan. Yan ang hold-upper sa gitna ng highway. Okay, ito naman. Tayo po ay basahin muna natin itong nandito sa private natin na bago ako pupunta po sa public po dito sa ating tablet. Ito naman muna po ang aking babasahin. Ito na, alam ko na ito, galing sa loob ng SBMA. Good AM, dapat magbigay ng mga report blatter ang lokal na pulis. Kasi media ang nagpapalaganap sa society kung ano ang nangyayari sa seguridad ng bayan. Partner ng pulis ang media. Maganda naman, di ba? Tama naman talaga Kung nabubuhay lang si Max Buwan, ang veteranong police beat reporter gaya ni Ruter Batigas, isama mo na ako doon. Montol po. Ganon din ako magkakabarkada kami niyan Huwag na yung Buwan kasi patay na yun tatawanan lang nila ang safety ng PNP gapo. Hindi kasi nangyari kasi ito dito nga yung dumating ako rito. Sige, mga 1 year pa naman ako higit nang bumalik ako. Pero taga rito ako. Talagang taga New Cabalan ako. Pagbalik ko, nag-iba nga ang sistema. Nagugulat ako, bakit kailangan pang itawag para mabasa yung blatter. Bakit ganon? Sabi ko sa Maynila, hindi naman ganon. Pag sinabi, sir, ano istorya dyan? Ganon lang ang ng reporter Sir, ano istorya dyan? Ay, nandiyan sa blatter, tingnan mo na lang. Hanap na kami.
Alin ang magagandang balita? Yung malaki. Hindi na yung nagchichismisan lang, nagsasambunutan, babalita pa namin, wag naman. Ganun. Hanap na kami. Ganun kasi sa Maynila. Dito kasi, nagulat kami dahil hindi ipapakita. Tapos hihingi pa raw ng request sa itaas. Kung ano, kaya medyo, ewan ko lang kung hindi ko kayo pinangungunahan. Pero ang sistema po sa Maynila kasi, iba talaga. Kaya ang relation ng media, smooth. Kaya makita mo na, hindi ko naman sinasabi katulad ng LTO. Yung sekretary ng LTO, kilala ni Sir yan, masyadong mahigpit sa media. Talagang ayaw niyang talagang gusto niya talagang tago lahat, ayaw magbigay ng istorya. O di siyang nakitaan, pumasok siya sa casino, nakunan siya ng video. O di yun ang binalita, hindi na to sa halip na sa halip na yung ibalita, yung mga accomplishment niya sa LTO, siya tuloy na ibalita, pumasok siya ng casino, ditanggal siya. Ganon. Alam mo yun, sir, di ba? Kaya sana maganda yung relation. Yan lang naman ang hangad namin. Alam ko naman pag-aaralan nila yan eh. Okay, dito naman. Bigwas, alam naman kung bakit minsan di nagbibigay ng police report, di ba? Ang presento, di ba? Alam mo na. Bakit? Oo, dahil nga dyan may... totoo ba ito, sir, na binibriefing kayo na kailangan kumuha muna ng permiso sa PAO bago magbigay? Sa Olongapo City Police Officer, sa panguna po ni Ma'am Torre po tsaka ng ating City Director, pag humingi po ng blatter, sir, hingi lang po ng request, sir. Request lang. Request lang po, pero sa office lang po namin. Tapos, ang Public Information Office, which is our officer, maglalabas po kami ng press release dyan, sir. Actually, sir, sa mga bawat kasong ng mga na-encounter ngayon, naglalabas po kami ng press release. Pero kasi pag sensationalize kasi, sir, yung case, kagaya sa mga laude, yung mga talagang malaki ang case na talagang kailangan talagang right away, sir, nagbibigay po tayo ng mga dyan, sir, ng official blatter, sir. Siyempre, sir, di naman tayo pwede magbigay ng blatter doon sa mga taong wala namang relation doon sa kasong yun. Kasi, ito, siguro reporter dito, saan kaya ito nanood? Alam ko, nag-beat ka rin ng WPD. Totoo po yun. Na-assign po ako ng UN Avenue. Bago ako nag-Quezon City, Police Office, sa QCPD. Bago ako po dumating dyan, galing po ako ng WPD. Doon po ako na-assign, nandiyan po ang lahat ng masabi namin pakisamahan ng mga pulis nandyan. Kaya sabi niya, alam ko galing ka ng WPD. Oo po, galing po ako dyan. Dyan din po ako na kasama sa nakasuhan ng mga pulis. Di ba? Okay, ganito po. Siguro dito sa Olongapo, ba't hindi po magawa-gawa yung kung alin yung nandoon sa Maynila, nandoon yung Krami, nandoon Quezon City. Bakit sa kanila pag sinabing blatter, total, naka-public naman yan, bahala ng reporter tumingin sa blatter. Ba't hindi magawa po dito? Sige, magaling ito magpaliwanag. Okay ka. Okay po, regarding po dyan, sir, kasi may SOP po tayo, sir. Depende po kasi, sir, sa mga, sa case po. Actually, may SOP tayo dyan sa mga pag-release ng mga blatter. Meron po tayong memorandum circular po. Di ko lang po matandaan kung anong Sino po nagbigay ng memo? Galing po yan, sir, sa region o national? Region po yan. Kasi ang national wala. Opo. May memorandum circular po yun na yung mga blatter po natin, kailangan po muna pero hindi po sa PAO po ba sinasabi nyo kanina, sir? Hindi sa PAO. Hindi po. Kung saan po concern na office po yan, doon lang po hingi ng request yan. And then right away, sir, magbibigay po ang office na po na yun, sir. Sir, ganito kasi yan Sa hanay naming mamamahayag, lalo na sa kapag marami na kami, katulad dito, marami na himpilan dito. Ilan na rito? 5 na. Normal na sa amin, unahan. Skupan kami Kasi unahan. Kasi yung hinahabol namin, yung mga viewers at listener namin, kung saan magaling magbigay ng information. Kami takbo kami kaagad. Ngayon kung gagawa pa kami ng request, tapos alantayin pa namin ang press release, mababahaw na po. Malay mo yung isa, nakakuha siya ng source, na diretso niya na interview, pupukol na po kaagad yan. Ang hirap. Sa Maynila, namumura na ako nung news reporter pa ako, namumura ako ng editor. Bakit pumukol na ang ganitong himpilan? Ikaw wala pa. Kaya nahihirapan kami. Ngayon pagdating dito, ba't hindi na lang yung blatter na lang? Total, nakapublic naman yan Bahala na kayo, kanya-kanya na lang.
Rest assured, sir, ipaparating po natin yan, sir, sa Yun. sa ating city director po. Oo, kasi lalo na 5 na. 5 ng himpilan dito na radio station. Alam na ninyo yan, 5 na. May dadagdag na isa, hindi ko pwedeng banggitin dahil siyempre, mayroon kami rin ditong FM eh. Amin po ang 97.5 ha. 97.5 DWOK sa amin po yon. Ang DWGO, yung AM radio, sa amin po yon. At ito namang TV22, yon, sa Subic Broadcasting Corporation, sa amin po yon. At mayroon pa pong 3, bali 6 na pala. 6 na. Kaya marami agawan na ng balita. Kaya kung talagang pasiglahin ang balita talaga rito, talagang maraming malalaman ang mamamayan ng Olongapo. Ngayon po mga kaibigan, atin muna pong bigyan pansin, binalikan po namin itong nag-text kanina. Siyempre, mamamayan po ito. Si ano na lang magbasa nito, si Ma'am Bilhilda kasi baka mamaya magkamali ako ng basa. Sige ma'am, ayan po. Regarding lang po dito sa may text natin na kay Sir Bigwas, regarding dito sa hingi sana ako ng tulong na sana po mabigyan nyo ng scholar ang aking anak. Kasi po hindi sapat ang aking kita para itustos sa pag-aaral ng aking anak, tama lang sa pagkain namin. College na po siya, sana po matulungan nyo po ako. Okay. Maraming salamat po doon sa nag-text. Okay. Sige, okay lang. sige. Sa kaalaman lang po ng lahat, no, sa nakikinig dito or nakikinood dito sa TV22, ang project po ng Advisory Council na binubuo po ng Station 1 sa ni Richard Estrella ng Capstone, mayroon po kaming scholarship program. Okay, yan po mga kaibigan. Ng Capstone. So, doon po sa mga interesado, meron pong 2-year courses. 2-year course na na ino-offer ang Capstone para po doon sa gustong mag-aral ng kolehiyo. Bali 4 po na courses yun. Ang isa po ay Public Communication, Hotel Restaurant, Basic Computer, at yung isa, maaari po nating i-query na lang po dito sa cellphone number kung po pwede po natin pakisulat na lang po doon sa mga nanonood, no? 0928 pwede kayo makinig yan. Sige, isulat na ninyo. Sige, ulitin niyo. Okay, 0928-290-3000. Ulitin. Doon po sa mga katanungan natin, pwede po nating i-text 0928-290-3000. Ngayon po, kung sino po yung interesado or gusto pong makapag-abil ng scholarship program, pwede po tayong umatin ng meeting June 5 po, 5 o'clock po ng hapon, doon po sa Police Station 1. Doon po alam ko may naglilista na po dyan sa inyo. Mamaya na ano pong mga courses po ang available sa inyo, ma'am, para doon sa scholarship program, yung hindi na kaya po magpaaral ng anak sa college? Meron pong ino-open na courses, yung Public Communication po, Hotel Restaurant Services, Basic Computer. At kung mayroon pa pong kulang kasi hindi ko po familiar yung isang course kung ano po yon, so pwede po tayong mag-text doon sa number na binigay ko po. Pwede ba silang pumunta sa inyong himpilan sa Station 1? Yes po, pwede po silang pumunta kasi may meeting po kami doon ng June 5 po, 5 o'clock po ng hapon. Ayun po, sa mga magulang na mayroon pong nais mag-aral ng college, baka pwede po makakasama po inyong mga anak. Ito po'y pagkakataon po para sa inyo na pwede kayong pumunta sa Station 1, hanapin na lamang po ninyo si PO3 Bilhilda. Siya po ay para doon sa scholarship program kasi marami po talagang nangangailangan ng scholarship program. Yan po ba may requirements po doon sa average? Sa average naman po, wala naman pong requirements. So, ang lang doon po, may meeting naman po sa June 5 para po doon malaman lahat kung ano po yung requirements regarding po dito sa scholarship. Basta as long as wala na po siyang age limit, ang lang doon is kung gusto niyang mag-aral ng 2-year courses po. Yun. Yes po. Yan po mga kaibigan, maraming salamat doon sa ginawa nilang public service ngayon. Napakaganda. Baka mayroon pa pong katanungan siya sa mga audience. Mayroon pa? Para Okay, sige. Itaas po ninyong kamay. Wala ba? Okay. Kung may magtatanong sabihin lamang po ninyo kaagad para tungkol sa scholarship program po kanina yon. At ito naman, Good AM Bigwas. Bagay sa iyo yung pulo mo. Okay po mga kaibigan, salamat po sa inyo. Babalik po ako kaagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas.
Okay mga kaibigan, at tayo po ay nagpapatuloy na sa huling kalahating oras na nalalabi sa ating programang Bigwas. Kasi sa totoo lang, ang daming katanungan na hindi pa namin maubos-ubos. Ito naman, sabi naman dito sa 0949-80, bakit po ang ID at wala pa din po? Di ba dapat automatic pag nag-renew tayo, bakit sinasabing sira ang machine? Ay sasagutin po ito ng taga-LTO, sir. Okay. Magandang umaga ulit doon sa nagtanong. Tungkol po sa license po dyan, ang pagkakaalam ko po, since September or August last year, naubusan na rin po tayo ng supply ng ID. Tapos yung ibang machine po, hindi lang po dito sa Olonga po, miski po sa ibang opisina po natin, yung machine po talaga ang nasisira. Dahil hindi naman po siya ganun pang matagalan. Gawa nung ID po na nila, napakatigas. Yung iba naman po, nire-reject ng machine mismo. So, pag nire-reject si card, hindi na siya pwedeng gamitin uli sa ibang tao. Kaya yung supply, mabilis mag-deplete. So, once na naubos yung card, syempre po, katulad po sa amin sa registration, kung bibigyan kami ng card na supply, doon pa lang din po sila makakapag-release po ng ID. Paano kung mahuli yun? Wala pa silang Yung sa mga apprehension case naman po, ang sir, yung pinaka-resibo po nila as payment ng license, considered po ng mga apprehension officer po natin yan. Alam din po ng mga apprehension officers natin na kulang po ang supply ng ID. Okay. Ano yung... itong sa dulo. At... ito, sino bang nabarite? Ay, kayo? Ganun ba? Sir, pakibasa mo na lang po. Ito mensahe po ito message po yan. Pakibasa po. Ayan, sa baba, pinakababa po. Good day, Bigwas. Tanong ko lang po kay Sir Ronald Navarrete. Ako po yun. Bakit pag polis ang nakamotor na walang helmet, bakit hindi pinapara ng mga traffic enforcer? Pero pag ordinaryong motorista lang, walang helmet, pinapara ng mga enforcer. Salamat po. Actually, sir, yung pong katanungan na yan, miski po sa aming mga taga-LTO at kapwa nating polis, pare-pares po kami nagtatanungan. Opo, miski po... Wala nang tawanan sila kanina Kasi po kami, yun nga po, nung panahon ni City Director Tambungan. Siya mismo ang nag-order na kung halimbawang may masitang polis na walang helmet, siya po mismo ang maninikit. Since nawala na po si Sir, so bumalik po sa amin sa LTO. Ngayon po, kung may masisita po tayo, kung may nasisita kami mga polis na nakasibilyan at may nakakasabay na ordinaryong tao lang, ang pinapakita po, Sir, polis po kami under ng investigation po, meron kaming sinusubaybayan, hindi po kami makapag-helmet, hindi po kami makapag-uniforme. Para po madali namin masundan yung taong sinusubaybayan po namin. So, pag meron po silang operation na ganon, syempre po, kung kami naman ng LTO, naintindihan po namin, kaya lang po, kami rin na napapasama, gawa nung yung nakakakita na private individual, hindi naman po hindi lang po siya, sir, marami po yan. Marami po kaming na-encounter na ganyan po araw-araw. Okay. Ayun nga lang po, pag mayroong operation yung kapulisan po natin, at nalaman namin gano'n na sitwasyon, pinapabayaan po namin kahit na mapasama ang image ng LTO. Galing, okay. Dito naman sa kapulisan. Karagdagan lang po doon sa sinabi ni Sir Navarrete. Actually, sir, meron po tayong nilabas po ang Olongapo City Police Office sa lahat po ng kapulisan dito na nire-record po mag-helmet po, sir, lalo na kung naka-uniform po yung mga kapulisan po natin. Para nga po yung mga public, hindi rin po set an example. Yun ang lagi sinasabi ng ating City Director na si Sir De Los Reyes. And regarding dyan, sir, yung mga pulis po natin na nahuhuli, lalo na pag nakakuli yung mga official po, ay binibigyan po yan, sir, ng incident report. Ganon. Opo. Para po mapag-explain sila kung bakit ganon. Hindi po tinotolerate ng office po natin yan, sir. Kaya po sa ating mga tagapanood po, makakaasa po kayo na patas lang po tayo rito. Okay, dito naman. Nagkaragdagan pa ito. Galing sa 0912, ang dulo po'y 15. Magandang Pare Koy, sabi niya. Para sa ating mga kapulisan, kung ang isang tao ay matagal ng wanted, taon na ang nagdaan, ang kaso niya ay tangkang
pagpatay ang kaso niya. Halimbawa, nasaksak sa likod ang kanyang ginagawa, nanaksak sa likod. Ngayon siya ay nagbalik na 7 taon ang nagdaan. Walang warrant of arrest. Paano ko sila ipapahuli? Ayaw aksyonan ng pulis kasi wala daw warrant. Ano ang pwedeng gawin? Salamat po para sa pulis Olongapo. Ngayon. Yan. Magandang araw po ulit sa atin. Oo. Regarding po dyan sa warrant of arrest. Sa kapulisan po kasi, Okay. sa kapulisan po kasi ang warrant of arrest, meron tayong duration. Oo. Mali. Kasi, yes po. Kasi kapag ang warrant kasi, kung hindi natin ma-serve within 10 days, ibabalik po natin yan sa korte. Papaalyas na lang yes sana. Po. Yan po, pag binalik po natin yan sa korte, kumbaga, ang susunod yan, alias warrant. Ngayon po, kung umabot na ng ilang taon yan, hindi natin na-cover yung tao dito or hindi natin nakita. So, ang warrant natin ando doon sa korte. Okay, anong gagawin daw, ma'am? Kung nandyan na raw, nakikita na raw nila, 7 taon na raw kasi Yes lumipas po. yan. Ganun po, kung sino po yung concern doon sa kung yung complainant, pumunta po kayo doon sa nasasakupan kung saan po yung station at saka kung saan korte po siya. Iyon. Na yung warrant of arrest niya. Para po nang sa ganun, makuha ng, kumbaga, ng korte sa warrant officer para ma-serve po yung warrant of arrest doon sa tao na gusto po nating hulihin. Hanapin na lamang po ninyo si PO3 Bilhelda, no? Kasi siya po ang nakakaalam. Di siya ang hanapin ninyo. Sabihin, ma'am, napanood ko po kayo sa TV. Sabi mo, pupunta, ikaw lang ang pagkakatiwalaan ko, ma'am. Ito yun. Ganun na lang. Po. Kasi hindi naman, ang PNP naman po, hindi naman po tayo basta-basta manghuhuli ng basta't wala po tayong hawak na warrant of arrest. Kasi po, kami naman po yung makakasuhan. Yun. Po. Okay. Ito naman, galing naman po sa 0918, ang dulo po'y 73. Yun. Kundi Bigwas, batiin ko na lamang po yung foreman nyo. Pati pa naman ako napagtripan. Yung foreman nyo ngayon, ang ganda kasi, bagay sa'yo. More power, Bigwas. Okay lang kung babae, wag lang lalaki, ha. Okay. Ito naman. Pabati po si Myra Bangangan ng Subic Palace. Nanonood po kami ngayon dito. Salamat sa Okay, ito naman, tanong ko lamang po, paano masolusyonan ang mga tumatambay dito sa amin? Hating gabi na po, ang mga minor de edad, hindi man lang hinuhuli ito ng kapulisan at ng barangay. Saklaw pa ba? Sa inyo, mayroon pa bang... Sige. Oo. Regarding po sa reklamo natin doon, kung meron man tayong mga kapitbahay na maingay o nagparas doon sa oras na, oras na ng gabi, meron po tayong barangay resolution. Ngayon po, pwede po tayong dumulog sa barangay natin para doon po ma-actionan po nila. Sige. Salamat. Yan ha, nasagot. Sunod-sunurin ko na. Good AM po. Tanong ko lamang po, ito po kinuha ko ang isang motor na hulugan. Ang nakalagay, sigurado LTO to. Ang nakalagay with sidecar. Tapos dumating po ang plaka without sidecar. Ano po ang dapat naming gawin? Mahigit na po 1 taon ito. Ayun. Palagyan na. Ganito po yan, sir. Tanggalin na sidecar. Baka po nung binili yung unit, hindi binigay yung resibo ng sidecar sa regional office para pag in-evaluate po nila ang lalabas with sidecar. Kung halimbawa po yung financing, binigay po is walang resibo ng sidecar, talagang lalabas po sa ORCR niya is without sidecar. Ngayon po, kung hawak po ninyo is ORCR niyo is nakalagay without sidecar, i-apply nyo na lang po ng with sidecar. Ang kailangan lang po natin, yung original ORCR, yung resibo ng sidecar. Yun lang po. Tapos isubmit po yung sasakyan sa LTO para magawan namin ng kaukulang transaction para maging with sidecar po siya. Ayun po mga kaibigan, ha. At ito naman, medyo malaking tanong to. Walang sasagot dito sa 4. Okay. Pakitanong po kay Mayor Bigwas, kung bahagi ba siya
ng Olongapo City. Ang harapan kasi ng Barito to High School, pasukan na naman, kawawa ang mga estudyante, naglalakad, puro putik ang kalsada. Kaya niya mapapagawa. Ayan po, nanonood naman po ang mga taga City Hall sa engineering. Kayo na po ang bahalang sumagot nito ha. Ito'y para po sa inyo, hindi po para sa akin. Hindi naman po ako ang mayor. Okay, yun na lamang po. Alam ko naman pong nanonood sila. Ito naman, galing naman po sa 0927, ang dulo po'y 76. Godem Biguas, paki-play po yung team song ni mayor natin. Kasi nanonood siya ngayon. Ang wag muna. Kasi wala. Wag muna. Ako na muna makiusap. Sa ibang araw na. May mga bisita ako nakakaya. Ayoko munang makulayan ha. Behave ako ngayon. Bukas, sa Lunes na lang po. Wag naman. Alam naman niya, napanood niya, nag-react na siya noon ha. Wag naman ngayon kasi hindi po angkop. Baka nakakahiya sa mga bisita ko. Pasensyahan muna tayo. Wag muna ngayon. Okay. Ito naman, 0919. Ang dulo po 11. Magandang buhay. Tanong ko lang po, bakit po? Wag na ninyo akong bulahin. Yan na. Hindi ko na ituloy yung pagbasa. Pugi daw ako. Aso lang yung pugi Okay. Good morning po, Mr. Biguas. Ay, pakibati naman po ang mga Willa Soriano ng Block 5 Gordon Heights. Okay. Ito naman. Dito, 0919. Ang dulo po 67. Godem Biguas, grade 9 student po ako sa pasukan. Ask ko lang po kung sino po ang nagbabayad ng bill ng ilaw at kuryente. Bakit po kinuha yung card? May bayaran daw. Wala pong bayaran. Wala po kayong obligasyon dyan. Kung hindi naman, voluntary lamang po yun kung gusto nyo magbigay. Dahil po, bawat estudyante po may allocation po ng gagaling sa nasyonal. Yung tinatawag po na MOOE. Yung maintenance operation expenses po ng DepEd, may 200 piso bawat isang ulo ng estudyante. Kaya pag 1,000 ang estudyante, mayroon po siyang 200,000 yearly. Yun po'y matatanggap ng school. Kaya wala po kayong obligasyon. Kaya nga sabi nga ng Office of the Ombudsman, kung pinipilit kayo, inantala ang card ninyo dahil sa bayarin, pwede silang kasuhan. Wala po, hindi po ninyo obligasyon yan. Kumikita din ang school pagdating sa mga kantin. Di ba? Kaya, pag na po ninyo, mali po yon mga teacher. Ayoko pong mangbigwas ngayon dahil biyernes nga po ako, biyernes behave ako. Pakiano lang mga bata, sige, labas lang po muna ha. Okay, sige, yung mga poser po, sabi niya, yun ngayon po, yung isang poser dyan sa Nixon, Aka Barbie. Maraming nagtitip dito may mga drug poser na tinitext dito na may mga binibigay rito. Kaya sana naman hayaan nyo po, ituloy-tuloy ko pong pag-imbita sa kanila, maibibigay ang informasyon na ito. Good morning, Biguas. Sinudulog ko lang po sana sa inyo tungkol sa amin sa Kalaklan. Kanina po, nang paalis kami, ang anak ko sa lugar namin, ay ang aga-aga. Kailangang parang may tama sa pag-iisip dahil sa drugs. Nakapwesto na sa daanan. Nakakatakot na po. Ano po ba ang gagawing hakbang ng kapulisan dito? Mayroon ba dapat gawing hakbang ng kapulisan pag gano'n under influence of drugs? Wala. Ano dyan? Psychiatric at ang kailangan doon. Ano sa tingin mo? Paano ba natin malalaman dapat barangay, di ba? Barangay po, itatag natin sa barangay para i-custody po muna natin yan. Kino-custody po muna ng barangay yan. Kung may complaint na naman po, tsaka po natin kakasuhan yan o gagawin po ng naayon na appropriate action po. Okay. Mayroon pong katanungan dito, ang sabi nga napakarami ng tao sa Olongapo na impluwensya ng drugs, lalo na sa mga club. Wala po tayong random sa tingin ninyo? Regarding po dyan sa
Katulad po, di ba, mga agencies natin, katulad sa local government, Oo, City Hall, sila dapat meron naman mag-ano? po silang, nagkakandak din po sila ng mga random regarding sa drugs. Sa amin din po sa PNP, sa mga kapulisan, ang national office din po, nagkakandak din po ng random na ano diyan sa drugs sa mga kapulisan po. So, hindi lang natin alam dito sa mga bars or sa ano, kung sino po yung dapat surpresa na talaga, no? dyan. Dapat biglang kukunin sila tapos kasama na yung ano, kuhaan sila ng urine kapag positive, automatic. Ano na sila, di ba? Sa ano na naman po ng kapulisan, hindi naman po namin ginagawa yan na nag-ano, not unless kung mayroon talagang reklamo doon sa ano. Kasi po, ang usually po, ang kaidsot kasi, pag may mga huli sila, so dinadaan na rin po yan sa medical kung mayroon talagang drugs content doon sa blood nila. Opo. Kasi yung PDEA mismo main office, parang sa LTO, di ba? Paiihiin lang pagkatapos malalaman na kung positive. Yes, Hindi ngayon kung magkakaroon tayo ng random sa bawat club dahil yung ang sabi kasi sa impormasyon, ginawa ng tulak area yung mga club, doon na nag-aabutan, tapos yung mga babae daw bago nag-umpisa ng show nila ay tumitirada dahil para hindi antukin dahil hanggang umaga sila eh. Kaya mas maganda siguro kung talagang magkaroon ng random. Hindi ko po pinangungunahan ng lokal na pamahalaan. Ito'y amin pong suhestyon o mga opinion lamang namin kung paano makakatulong sa Olongapo. Tingin mo, ma? Kasi po sa mga establishment natin dito po no, sa Olongapo City, unang-una po, bago naman po natin tanggapin yung mga empleyado natin, nagkakandak po ng medical, di po ba, examination bago po tanggapin ng mga sa club, ma'am, wala may-ari. ata eh. Parang wala. Actually po, kasi kami noon, nung nasa WCPD pa lang ako, nagkakandak kami ng operation bakal sa mga bars, di po ba? So, pag may mga huli naman po, automatic naman po, dinadala sa station. So, kung meron pong na related doon sa drugs, ayun po, kinukuhanan po for ano. Kasi para po malaman po doon sa tingin medical. mo maganda siguro kung mangyayari din dito, ano? Ginagawa naman po ng ano. Ginagawa na. Sa kaidsot po, usually naman po ganun. Kaso lang... Pero yung sa sinasabi po dyan na random ano, so hindi lang po natin alam kung... Sa random? Opo. Sige. At kasi ako napasama ako sa random minsan eh. Alam mo ba DILG, dahil ako nagiging presidente ng mamamahayag sa buong Pilipinas ng DILG Trimedia. Dalawa kami ni Sunny Casulya ng DCRH nag-eleksyon. Kami ang magkakatunggali. Nanalo ako. Biglang ni-random kami mga media man. Bigla kaming dinala do sa PDEA. Kunyari, kinimbitahan kami. Tapos ito po random ha. Ni-random kami. Pero may dalawang media man tumalon. Ibig sabihin, positive yun. Pero ako, bakit ako mangamba? Hindi naman ako gumagamit niyan. Di ba? Okay. Tanong ko lang po, bakit kukulong ng mga bata ang minor ang Station 5? Pakiimbestigahan po, bigwas, kawawa po yung mga batang nakakulong ngayon doon. Tungkol po, bakit nagkukulong ng mga bata o minor ang Station 5? Mayroon daw. Alamin lang po ninyo yan muna. Siguro, regarding po dyan, i-check po namin sir kung totoo po yan talaga. Pero, in benefit of the doubt, yung mga police po natin dyan, mga WCPD police po natin dyan, maaalam din naman po yan bago po siguro nila ikulong yan. Check po nila yung mga birth certificate yan kung talaga po bang minor po yan. Kasi kung minor po yan, hindi po talaga ikukulong yan dahil idadalhin po DSWD po talagang dapat dyan. Okay, dito naman galing sa 0919, ang dulo po 66. Gandang umaga po, bigwas. Lantaran po ang bintahan ng droga dito sa Johnson Extension. Sa baba ng tulay, dinidescribe na niya, pinakatulak at sa taas ang position. Yan, maganda maikot ito, no? Mga, yun. Hindi ko na lang ito iiri. Kayo na lang po ang bahalang mag-ano niyan kasi mayroon pong mga binanggit na mga pangalan. Ngayon, pwede na po ninyong i-counter. Kasi dito po ganun yung inaano nila. At napakaganda naman dahil nakakatulong naman din po yon. Di ba? Kasi sa mga impormasyon, i-evaluate na lamang po ninyo para kung totoo. Kasi ganun naman po, raw information, tapos ka-counter, bago evaluation, bago, ganun naman po ang sa procedure ng intelligence.
na kailangan talagang malaman ng mamamayan. Bilib ako, salamat. Kaya tama yung sinasabi ng kapulisan kanina, magtulungan po tayo. Kayo'y magsumbong, i-verify naman po nila kaagad. At yon, maraming salamat doon sa nag-text ngayon. Okay? Ito naman, galing naman po sa, sabi niya, sabihin mo sa kanila, salamat po. Nagpasalamat din siya. Okay. Napakarami 663 ito. Hindi ko na mabasa lahat ito. Good evening, sir. Meron po bang program para sa citizen? Hayaan nyo po, mag-schedule po ako. 647 pang hindi nababasa. Kaya hindi ko po ito mababasa lahat. Uunahin ko muna pinakadulo Huwag mo nang sasama loob nung nasa doon sa nasunod. Random din. Sa lubong ko to Ito. Good AM. Sabi niya, Mr. Guapo. Sinabi ko nga allergy ako dyan Pakibati po yung Abide fan ninyo. Terio Lanusa ng Santa Rita po. At ang apo kong si Jemay. Yun. Galing mo po. Guapo mo. Wag na po. Wag na. Hindi na ako naniniwala yan. Isa lang nagsasabi sa akin ng guwapo, mama ko lang. Okay, ito naman, Good AM Bigwas. Sana magtagal pa po yung programa ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hanggat buhay si Bigwas, tuloy ang programa. Okay, ito naman. 0915, ang dulo po yung A3, Bigwas. Good morning po. Sa Barangay Barito, yung mga pulis po dito, rumurunda naman po sila. Pero bakit yung mga tricycle driver na nag-iinom sa mismong paradahan, bakit hindi nila binabawalan? Intoxicating liquor at the public place is prohibited. Alam ko yan. Ayan ni Republic Act. Ano sa tingin nyo? No comment. Ano? Itong CPO1 ang papasawabak natin ngayon. Okay po. Sa Barreto po yan po. Barreto sa may Bada. Major Bada Sa'yo to. Hayaan nyo po sir, ipaparandaan po natin at makakarating po sir sa ating city director yung sumbong na yan. Ayun. And makakasa po kayo na susolusyonan po natin yan sir. Yan. Gagawa nila ng action yan. Pero sasabihin na naman ni Major Bada sa akin, ito na naman si Bigwas, kinukurot na naman ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita kinukurot, Major Bada. Kaibigan kita may text lang. Okay, good morning po, Bigwas. Pakibati na lamang po yung pamilya na nanonood sa inyo ngayon. Dito po kami ngayon sa Bataan. Maraming salamat, mabuhay po kayo mga taga-Bataan. Yun huwag niyong punahin yung suot ko. Ngayon galing lang ito sa ukay-ukay. Sabi ko nga sa inyo behave si Bigwas pagdating ng Biyernes. Hindi po ako masungit dahil may mga bisita ako Ayan, ito. Okay, hindi dalhin mo na yung pods dyan. Kung hindi na umandar yung van, iiwan mo dyan, pa-junk mo na. Okay, good evening, sir. Sir, yung taga-LTO po ito, si Buds. Okay, hindi po ako makakarating kasi maraming tao daw sa LTO. Okay lang, sir, wag kang mag-alala. Kayang-kaya naman ni sir dito kahit na tinadtad na siya ng tanong. Okay, Bigwas, dapat magmahalan kayo ng mga pulis gapo para di ninyo ma-experience ang nangyari sa kaso ni dating aktor na si Eddie Fernandez at Renato Pangilinan. Kung paano ba nangyari yon? Magmamahalan kami. Ay, magaling ako magmahal. Masarap ako magmahal. Masarap ako magmahal. Pero mahirap akong mahalin. Yun lang. Mabuhay ang Bigwas at ang kapulisan ng Olongapo. Maraming salamat po sa inyong pagpuri ngayon. Bigwas, next time naman, NBI naman po ang i-guest ninyo. Kasi pag kumuha kami ng NBI clearance, napakahaba ng pila. Pag may kapangalan ka, pupuntahin ka pa doon. Mayroon pang mga picture na nangingi ng 300 para mapabilis lamang. Yan, NBI, patay ka. Ruli. Kaibigan ko dyan, si Ruli Bisara. Yan, Okay, sabi niya dito, Bigwas, tama yung ginawa niyo. Maraming pulis na kaskasiro, wala pang helmet. Dami doon nag-text lang sa kanto lang, dami na. May mga pulis daw na hindi
nag-helmet. Ngayon nandito na yung tatlo, naka-take note po lagi. Kaya hayaan nyo po, actionan po nila kaagad yan. Ito naman, galing naman po sa 0928, galing dulo po yung 87. Sabi niya, itong mga staff ng good aim po, pakibati nga po ang staff ng East Bahak-Bahak Health Center. Lagi po kaming nanonood sa inyo. Salamat po sa inyong panonood. At ito naman, galing naman po sa 0915, ang dulo po yung 16. Tanong ko lamang po, bakit matagal i-release yung card sa LTO? May card bang LTO? Ang alam ko, yung ID. Akala ko school na yung LTO. Bali, tungkol po dyan, yung tulad po na nabanggit ko yun sa nagtanong, yung supply po ng card ang may kakulangan. Kaya hindi po nare-release yung mga ID po natin. Tapos, minsan, sumasabay pa, sira yung machine nung nag-imprint nung card po natin. Kaya... Ang importante po ngayon, as long na hawak nyo yung resibo nung pagkakarenew ng license po natin, for the meantime po, ina-accept po ng mga prehending officer po natin yan. Ayun, yun po as consider as ID. Ngayon po mga kaibigan, mayroon pong humiling po dito, baka pwede naman daw ibanggitin yung cellphone number ni Mayor Rolin Paulino. Kailangan ko pa pong ihingi natin ng permiso yan, kasi private number po yun eh. Mabuti sana kung telephone number lang ng City Hall, pwede natin ibigay. Pero pag private number po, ayaw ko naman pong may malabag po ako, ha? Hayaan nyo po, kung magkita tayo dalawa, ibibigay ko na lang po sa iyo. Tayo dalawa lang magbigayan. Huwag kang maingay sa iba. Walang nanonood. Okay. Ito naman, 0947, ang dulo po 29, Mr. Biguas. Huwag nyo po sabihin yung number ko. Binanggit ko na, pero yung umpisa lang naman tsaka dulo. Okay, pakiusap lang po sana kung pwede po mawala yung mga pukpok dyan sa Rizal Avenue na nakaka-visit mo kasi pati asawa ko, nabibiktima na rin nila. Sila nawawala. Ano ba na? Nawawala na yung asawa ko. Marami pong pamilyang sinisira ang mga pukpok. Yun. Yung... ano kayang gagawin ng kapulisan para maubos yung kapukpukan? Yung mga... O sige, paano? Paano ba? Di Mr. niya, dapat ang itali na. Okay, sige. Sige, saglit lang ha, magtatanong siya. Sige, sagutin niyo muna, ma'am. Regarding po dun sa sinasabi niyang pokpok sa Rizal Triangle. Actually po, hinuhuli naman po natin yan. Hinuhuli po ng Police Station 1 yan. Ang mangyayari lang kasi, pag hinuli natin, ikinulong namin sila doon sa Station 1, maliit lang po kasi ang bayad. Tuuto lang, di ba? Yes po. Tapos papalabasin natin. Pag dilabas po doon, ayun na naman po uli. Yun na ang pag-grants is 14 days. Wala na bagransi ngayon? Wala na po tayong bagransi. Sa Republic Act, wala na bagransi? Mayroon pa tuuto. Wala na Republic Act tuuto. Republic Act yun eh. I-check po namin sir. Pero yun kasi ang kaya huminto pa yung ganyan na namin regarding sa bagransi kasi parang tinanggal po yon. Pero i-check po natin para kung po i-implement po namin. Advice mo sa kanya na wala na yung mister niya. Itali yung mister niya. Ayaw masabi ni mama. Itali yung mister niya. Ano? Suggestion. Kasi nawala na rin yung mister niya. Kinuha ng mga pukpok daw ng marami daw pamilya. Sabi niya, maraming pamilya nasira. Sabi niya, ibig sabihin may kapitbahay pa, may kaibigan pa siya, nasira din. Tinangay din mister nila. Sa susunod na lang po siguro yung mister niyo po, wag niyo lang po natin papuntahin sa Rizal Triangle, sa ibang lugar naman po. Okay, may katanungan. Ipihit mo yung camera. Yan. Yun, Okay, ano bang katanungan ngayon? Ano ba pangalan niyo, madam? Ayan. Okay, sige, sa Barreto. Okay. Ako po ay isang worker po ng CBR Barreto. Oo. Ito po naman katalungan ko ay tungkol po ito doon sa NSO, doon sa anak ko.
kumuha po yung anak ko una ng NSO, doon po sa municipality, kumpleto, nandoon yung Olongapo City. Tapos yung name po niya doon sa taas din, nandoon po yung pangalan niya. Ito na naman 2015, kukuha na po at mag-a-apply na ng trabaho. Wala na po yung name ng municipality, wala na rin po yung name Tinangay niya. din? Opo, nawala lalo. Pero sa baba po, nandoon yung pangalan niya. So di inayos po namin na ngayon dito sa local registrar kasi magsimula daw po kami. Nung inayos po namin hanggang ngayon, simula nung November hanggang ngayon, pinapalo up ko kay dyan sa NSO, ay dyan sa local registrar, hindi pa po lumalabas. Okay, ganito po yun at kasi wala mo naman po tayong taga-NSO. Yan mo, sa susunod po, taga-NSO na po ang iimbitahan ko. Pero ang akin pong katanungan ngayon, dyan sa taga-local registrar, NSO, itong mga kasagutan nito, hindi ko kayang sagutin. Dahil sabi niya, nung una, nandoon ang pangalan niya. Pangalawa, nawala na. Parang nasa triangle, nawala na rin. Tinangay. Kaya sa susunod po, gawan po natin ng paraan yan, madam, na malaman po natin yan kung bakit nawala. Hindi naman sigurado pumunta ng triangle yun eh. Kaya, hayaan nyo po sa susunod. Okay, ito naman. Galing naman po sa 0921, ang dulo po'y 28. Ang sabi naman po rito, Godem, sir, pakibigwas naman po yung Gordon College. Sir, open admission po ang enrollment. At private school. Dapat po hirap po ng text ninyo. Huwag nyo iklian ha. Para po pag-asa po ng private school. Ayan nyo po bukas ulitin ko, sa Lunes na ulitin ko yan ha. Okay. Kagawad ng West Bahak-Bahak, nanampal ng security sa Naval Bakery sa Victory Liner at sinabihan niya na kilalanin mo ako. Nangyari kagabi 7:30. Ano pong gagawing investigasyon ng kapulisan? Ay di mag-complain sila doon. Tama, di ba? Okay, mag-complain na lamang sila. Oo, para tapos anong kaso noon? Yung pananampal. Pigiri, pambababoy. Ano? May kaso ba yun, ma'am? Sagot. Hindi niya masagot-sagot, oh. Okay. Idol Bigwas, bakit mayroong bayad sa basura? Di ba sabi ni Mayor Rolin Paulino, yung tumatakbo pa lamang siya, tatanggalin niya ang bayad ng basura. Yan. Hindi masagot ng kapulisan yan at hindi rin masasagot yan ng LTO. Ako na lang po ang sasagot dyan. Nangako na nga siya. Tutu pa rin pa. Yan na, hayaan mo na lang. Mahilig siyang mangako eh. Kaya wag na lang tayo umasa. Okay. Dito naman, galing naman po sa 0942, ang dulo po ay 67. Sabi niya dito ay galit sa akin. Yung number na tatawagan sa scholar, ay hindi kita bibigyan. Sabi niya, kaya dalawa kayo. Ay hindi kita bibigyan. Taga ibang planeta ka eh. Ay di bahala ka, maghanap ka. Sabi niya sa akin, inaaway niya ako eh. Yan na, tumunog na. Mabuti po na tumunog na yung pamamaalam ko. 646 pa po ang hindi po nababasa. Kaya sigurado mababasa din yan sa susunod na buwan. Marami pong salamat sa inyong panunood at ganoon din po sa ating mga bisita. Una munang magpapaalam sa Himpapawid ang ating kaibigan na si P1 Ventura. Sir, dito po ang ating kamera at magpapasalamat na po tayo. Papasalamat po ako sa oras po na binigay niyo po sa amin. So, ibigay ko lang po sa yung mga hotline numbers po na ating kapulisan po. Sa headquarters po natin, ito po yung pwede niyo pong tawagan sa may Barreto po ito, 222-5731. Police Station 1 po sa may Triangle, 0918-576-3537.
Yung SWAT team po natin, Olongapo City Public Safety Company, 0908-821-8371. Station 2 po, dito po sa may West Tapinak. West Tapinak, 0928-117-6575. Police Station 3 sa may Magsaysay po, 0919-471-6270. Police Station 4 sa may New Cabalan, 0909-831-7888. Station 5 sa Santa Rita po, 0928-900-5619. Station 6 sa may Barreto po, 0920-661-4306. Wait. Yes sir, iwan ko po na sa inyo. Oh, sige. Okay, salamat ka na. Thank you po. Sa susunod po ulit. Kay PO3, magiging ano na ito. Papapangatin ko to. Oh, Bill Hilda. Okay. Muli po, ako po si PO3 Elinita A. Bilhilda. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo po sa amin sa panonood sa TV22 po. Maraming salamat po. Yun, salamat ha doon sa mga gustong mag-scholar. Yung galit sa akin, hindi ko bibigyan. Sige. Okay, ma'am. Kay Teniente Torre. Yun. Magandang umaga po uli at salamat po sa pagkakataong binigay ninyo sa amin sa pag-iimbita sa amin dito sa programa po ninyo. At ang aming pong ang huling habilin po, Nagkakabilin na peace and order po is everybody's concerned po. Kaya nananawagan po kami sa ating mamamayan na sana po ay pagpatuloy niyo po ang suporta ninyo sa amin, sa mga kapulisan. Hindi po kaya ng kapulisan lamang po. Kailangan po namin ang active po ninyong suporta po. Salamat. Ayun. Dito naman po sa LTO. At bagamat hindi Sa mga nag-text po, salamat sa inyo mga tanong. Kahit papano nagpakapagbigay kami ng public information sa inyo kung bakit walang sticker, bakit walang license. Sana po maulit po ito. Salamat po. Ay, talagang mauulit ito. Kasi gagawan ko na ito ng segment. Ayun. Ayan po mga kaibigan. At ako naman ang inyong lingkod po, Tommy ang nasa Himpapawid. Ako po ang inyong sumbungan at sandigan. Ako po ang inyong Bigwas!